Luzon. Amen. Isa palang gabi po sa inyo lahat. Tayo po magpapasimula na sa gawain ng ating Panginoon. Sabay-sabay po tayo mamawit at ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Let us sing, I will enter His gates. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad, oh, He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad, oh, He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. One more time, I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad, oh, He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad, oh, He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. There is no rock. There is no rock like our God. There is no rock. There is no rock like our God. Precious cornerstone. Precious cornerstone, I stand on You alone. There is no rock like our God. Neither life nor death. Neither life nor death, nor any other power can take me from the love of Christ my Lord. Nothing in this world can keep His love from me. There is no rock like our God. Once again, there is no rock. There is no rock like our God. There is no rock like our God. Precious cornerstone, I stand on You alone. There is no rock like our God. Pwede masita yung lahat. Neither life nor death. Neither life nor death, nor any other power can keep me from the love of Christ my Lord. Nothing in this world can keep His love from me. There is no rock like our God. Set free. Set free to worship, I'm set free to praise Him, I'm set free to rejoice before the throne. My life I'll dance and shout and sing, hallelujah, amen, bless His precious ring. Set free to rejoice forevermore. Once again, I'm set free. Set free to worship, I'm set free to praise Him, I'm set free to rejoice before the throne. My life I'll dance and shout and sing, hallelujah, amen, let His precious ring. Set free to rejoice forevermore. Set free. Set free to rejoice forevermore. Set free to rejoice
forevermore. Minsan pa, purisambahin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, God, we worship you. Karapat dapat kang purihin. Tayo mawit sa ating Panginoon, isang malumanay na awitin, who is like our God. Who is like our God? No one. No one is like our God. Who is like our God? No one. No one. Who is like our God? Who is like our God? No one. No one. Who is like our God? Who is like our God? No one. No one. Jehovah, Jehovah, Alpha and Omega, there is no one greater. You are lifted up, Jehovah, Alpha and Omega, there is no one greater. You are lifted up, Who is like our God? No one. No one. Who is like our God? No one. No one. Jehovah, Alpha and Omega, there is no one greater. You are lifted up, Jehovah, Alpha and Omega, there is no one greater. You are lifted up, Jesus, be glorified, be lifted high. Jesus, be glorified, be lifted high. who is like our God? Who is like our God? No one. No one. Who is like our God? Who is like our God? No one. No one. Jehovah, Alpha and Omega, there is no one greater. You are lifted up, Jehovah, Alpha and Omega, there is no one greater. You are lifted up, Jesus, be glorified, be lifted high. Jesus, be glorified, be lifted high. Who is like our God? Who is like our God? No one. No one. Who is like our God?
Who is like our God? No one. No one. Gusto pa, purisambay natin ang ating Panginoon. Glorify your name, God, we worship you. God, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba. Hallelujah, God, we worship you. Praise you, Lord. Amen. Hallelujah. Tayo po'y mananalangin ngayong gabi. Natawag tayo sa ating Panginoon. Sama natin sa prayer ang mga may karamdaman. Sila ay pagalingin ng ating Panginoon. Sama natin sa prayer, Pastor Frank Benaventura ng Davao. Siya po ay nasa ospital, naka-confine due to pneumonia. So, humingi siya ng prayer. Amen. Sama natin siya sa panalangin. Gayon din ang mga kapatiran natin, of course, na may karamdaman ngayong gabi. Pagalingin sila ng ating Panginoon. Sama natin sa prayer ng ating bansa. Pagpalain ito ng Panginoon, ang ating mga leaders. Amen. Daming nangyayari sa ating bansa, pero naniniwala tayo, mayroong gagawin ng ating Panginoon. Amen. Pag-pray natin particularly ang May election, ito'y maging mapayapa at mamagitan ng ating Panginoon. Ang ating pong fellowship, pag-pray natin, mga leaders natin from Prescott, Pastor Greg, Sister Lisa Mitchell, dito sa Pilipinas, Pastor Boyet, Sister Susan Desipida. And of course, sama natin sa prayer ang ating pastor, Pastor Ernie, and Sister Ninguda dito sa Sampaloc. Let us pray. Unang-una kay Pastor Ernie ang kanyang kalusugan, pagalingin siya ng tuluyan ng ating Panginoon, ang kanilang pamilya, ingatan ng Diyos, at ang kanilang ministry, pangangailangan, provide ng ating Panginoon. And of course, ang Sampaloc Church, pag-pray natin. Amen? Revival and breakthrough, magkaroon sa church, padala Diyos mga manggagawa, mga key people, amen, at mga resources. At sino may pangailangan ngayong gabi? Amen. Dulog natin yan sa ating Panginoon, naniniwala tayo kaya ng Diyos. I-provide ang ating pangailangan. At higit sa lahat, ang pangaral ng salita ng Diyos ngayong gabi, kausapin tayo ng ating Panginoon. Palakasin ang mga nanghihina, pag-alabin muli ang ating mga puso sa pananalangin, paghayo, amen, pagdalo, paglilingkod, at magkaroon ng anointing ang pangaral ng salita ng Diyos ngayong gabi. Lahat tayo mananalangin, amen, ibukan natin ang ating mga Lovett Church, hallelujah, simulan na natin. Tumawag sa ating Panginoon, hallelujah, glory to you God, we praise you Jesus, we magnify your name, we bless your holy name Lord. Sinasamba ka namin ngayong gabi. Dinggin mo nga, O Diyos, ang aming mga pagtawag, aming mga panalangin, Lord, kagalingan po sa mga may karamdaman, kay Pastor Frank Benaventura, Panginoon, kay Pastor Ernie Guda, O Diyos, at sa iba pang kapatiran na may karamdaman, God. We pray for complete healing, O Lord, and recovery. Bless your church, O God, sa lugar na ito ng Sampaloc Revival, breakthrough, O Lord, key people, God, workers, supporters, resources. Oh, hallelujah. We give you praise and glory and honor, O Lord. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, ngayong gabi. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, amang banal, nagpapakumbaba. Naniniwala kami, walang imposible sa iyo, Panginoon. Lahat nga po ng aming nabanggit na panalangin, O Diyos, amin na pong inaangkin, tinanggap na namin, Panginoon. Salamat po sa iyong ginawa, ginagawa at gagawin pa, Panginoon. Ngayong gabi, sa pangaral ng iyong salita, kasihan mo ito ng banal mong Espiritu, dakilang Diyos. The rest of the service, God, we pray for anointing of your Spirit, O God. Lord, salamat po sa iyo lamang ang kapurihan, kaluwalhatian. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome sa ating Miyerkules ng gabing gawain. Batiin natin ang ating mga katabi. Welcome natin as we sing this song, si Jesus ang lahat sa buhay. Amen. Hallelujah. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Minsan pa, si Jesus. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti sa labi. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti sa labi. Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin.
Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya. Malakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Pwede na po kayong makaupo. Amen. Muli, magandang gabi sa bawat isa. Welcome sa ating Wednesday worship service. Salamat sa inyong pagdalo. Amen. Ang iba ay galing pa sa trabaho, sa eskwela. Iba ay galing sa bahay. Amen. Salamat sa inyo pong pagdalo ngayong gabi. At sa ating mga announcement, paalala, sa Friday meron tayong, tama? Friday na yun, no? February 14. Sa Friday, February 14, huwag kayong mawawala, Singles and Couples Fellowship. Amen. 7 p.m. ang ating start. Mag-imbita tayo. Amen. Mga kaibigan o kapitbahay natin, imbitahan natin sila sa Friday, 7 p.m. Okay? So, huwag po kayong mawawala sa ating Singles and Couples Fellowship. And of course, ang ating pang-araw-araw na pananalangin, tuloy-tuloy. Amen. Salamat sa mga nananalangin. Amen. Salamat po sa inyong panalangin. Okay, so Sunday, of course, huwag tayong mawawala. Sunday is Lord's Day. Sunday school, umaga, alas 9, alas 10 naman ang worship service. Sa gabi ay 7 p.m. Okay, sa March, amen, ang atin pong church anniversary. Ito po ay papatak ng 3rd week ng March. Amen. So, ipag-pray natin ito at suportahan natin. Okay, so yun lamang muna sa mga announcement at paalala natin ngayong gabi. Tayo magbibigay sa ating Panginoon. No, ako'y nangaral nung linggo ng gabi patungkol sa the God who is able. Kaya tayong pagpalain ng Diyos. No, sa pamamaraan ng Diyos, sa panahon ng Diyos. Amen. At kaya ng Diyos. Walang imposible sa ating Panginoon. Pero church, mag-ingat din tayo, ano? Pagdating kasi sa salapi, may tinatawag na testing. Sabi ni Pastor Richard Ruby, money is a test. Kasi ang money church, meron itong kapangyarihan. That is why no wonder, ang ginamit na comparison ng Panginoong Hesus nung sinabi niya na you cannot serve two masters at the same time. You cannot serve both God and money or mammon at the same time. Kasi ganun kakapangyarihan ng salapi. Kaya mag-iingat pa rin tayo, church, sa salapi. Amen? Kailangan natin ang salapi, mabuti ang salapi, pero mag-iingat pa rin tayo. Gusto ko lang ipatotoo na talagang mabuti ang Panginoon at kayang magpala ng Diyos in an instant. Meron po akong nilalakad na project sa Paranaque. Ilang beses na akong pabalik-balik doon. Kausap ko yung may-ari. Papagawa siya ng extension or additional 3rd floor. Kasi yung bahay niya, una is bungalow, tapos pinadagdagan niya 2nd floor. So katatapos lang ng 2nd floor, wala pang isang taon, patadagdagan na naman niya 3rd floor. So gawa na yung 2nd floor, may bubong na. Ngayon, dadagdagan na 3rd floor. Tapos 5 kwarto sa taas. So ginawa ko ng layout, ginawa ko ng plano, binigyan ko ng costing. So binigay ko sa kanya, at medyo namahalan siya doon sa quote ko. No? So, kahapon, nagpunta ulit ako doon, nag-meeting kami. Sabi niya, Engineer, punta ka dito, mag-usap tayo one last time. Sabi niya gano'n, para magkaalaman na. So, binigyan ko kasi siya ng option, hindi ko na kontratahin, bayaran niya na lang ako. Ako mag-manage ng project, pero materials, labor, siyang gumastos, siya may hawak ng pera, kuha lang ako ng percentage doon sa total project cost. Yun yung bayad niya sa akin, management fee. So, yun yung option ko. Pero kahapon, nagkita kami ulit. Sabi niya sa akin, Engineer, gawin mo na. Kasi gustong-gusto niya ipagawa talaga. So, Engineer, ang budget ko lang talaga ay ito, 1 million pesos. 1 million lang daw yung budget niya. So, 3rd floor extension yun, 5 rooms. At binibigay niya sa akin yung 1 million kahapon. Engineer, kunin mo na. Tapos sabi niya sa akin, yung 200,000 sa'yo na, yung 800 lang gamitin mo. Amen. Pero hindi ko tinanggap. Amen. Sabi ko, ma'am, medyo maano po yan, pag-usapan pa natin. Kasi sabi ko sa kanya, ma'am, baka kasi mag-expect kayo, bigay nyo sa akin yung budget, tapos expect nyo matapos yung project, buo, kumpleto. Sabi ko, ma'am, tututuhanin ko kayo, hindi ho kaya yan. Kulang ho yung budget nyo na yan. Ayoko naman pong ma-compromise, tanggapin ko yung binibigay nyo, tapos
mag-expect kayo, no? Yung 800,000 nyo, umabot lang hanggang bubong. No, walang finishing, raw finish lang. Sabi ko, magkakaproblema tayo, ma'am. Ganito na lang, ma'am, gagawin ko. Susulat ako ng bagong scope of works, bagong quotation. Ilalagay ko lang doon kung saan naabot yung budget nyo. Para doon lang yung expectation ninyo. Okay? So, sige, engineer, yun na lang gawin mo. Tapos sabi ko sa kanya, pinalakas ko lang loob. Pag halimbawang natapos na, ma'am, at kahit mahinto muna, kung gusto nyo talaga matapos, pag nagka-budget na ulit kayo, saka natin ituloy, finishing na. Amen? So, umuwi ako kahapon, wala akong dalang 1 million. Amen? Pero church, ang punto ko, ang Diyos kaya magpala. In an instant. Isipin mo, bibigay sa akin 1 million agad-agad. Cash yun, ha? Cash. Pinakita talaga sa akin. Engineer, dalhin mo na ito. Amen? Kung kinuha ko sana, may pang Jollibee sana tayo mamaya. Amen? Pero church, the point that I'm trying to make, ang Diyos natin mapagpalang Diyos. Kayang humipo ng Diyos kahit sino para pagpalain ka. Kaya ngayong gabi, magbibigay tayo sa Panginoon. Amen? Huwag nating liitan ang tingin natin sa Diyos. Amen? Basta patuloy lang tayo magbigay sa Panginoon, maging tapat tayo sa pagbibigay sa ating Panginoon, mas tapat ang Diyos. Amen? Tayo manalangin, pagpalain mo, Panginoon, ang pagbibigay ng iyong mga anak, o Diyos, ibalik mo itong siksik-liglig, umaapaw pa sa bawat isa. Lord, gamitin mo kami maging daluyan ng pagpapala through finances, O God, para sa iyong iglesia dito sa Sampaloc. Na kami makatulong, Panginoon, sa mga bayarin buwan-buwan, Panginoon. Kami mismo, O Diyos, maging daluyan ng pagpapalang pinansyal. Pagpalain mo ang bawat isa, O God, sa iyong kapurihan, kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mawi tayo, halina't magbigay. At magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mong ika'y pagpalaing lubos. Hina't iandog ang mabuting ani. Kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Amen. Hallelujah. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Ihanda po natin ang ating sarili para sa pinakamahalagang bahagi ng gawain ng Diyos ng pangaral ng Kanyang salita. Again, paki-turn off or paki-silent ng ating mga cellphones or devices. Makinig tayo sa sasabihin ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos habang lumalapit ang ating pastor, Pastor Ernie Guda. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Praise God. At bago ang pangaral ng Diyos ay merong mag-uulat sa ginawang mga Bible study. Amen. At ang mag-uulat doon sa Bible study saan ba yun? Sa laundry. Amen. Ay si ikaw na lang ba, kapatid? O si Mrs. na lang? Ikaw na lang. Ano pa ang dalawa. At doon naman sa Bible study doon sa Nina Gonzales, sino mag-report sa inyo? Amen. Si Lucel. Amen. Praise God. At purihin natin ang Panginoon habang lumalapit si Brother Michael. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. I-report ko lang po yung nang ginawa po namin nung last Monday. Monday na nag-Bible study kami sa laundry shop po sa May Ventura. Praise God, 7 souls accepted Jesus. Tapos po, nung pagkatapos namin doon, nagpahinga lang po kami ng konti nila Pastor Ernie, si Sheila, yung asawa ko, yung anak niya. Nagdiretso po kami ng street preaching po. And praise, glory be to God po na kahit pa paano, kahit may umuulan, may mga nagtaas po ng kamay, may nakinig po sa amin. Yun lang po, binabalik ko na po ang pinakamataas na papuri sa ating Panginoon. Praise God. Amen. At si Pilot ay tumatakbo pa. Baka matanggal ang pantalon, siya ay magbibigay ng ulat tungkol sa Bible study. Amen. Minsan pa, palakpakan natin, purihin natin ang ating Isang Panginoon. mapagpalang gabi po sa ating lahat. Gusto ko lang po ibahagi yung ginawa naming paghayo nung
Monday ng gabi po sa May Pilina. At mabuti po talaga ang Diyos na tunay nga po nagliligtas siya po ng mga kaluluwa. May 6 soul po na tumanggap sa ating Panginoon. Praise Pero God. ang attendance po namin nung Monday po is 16. Kasi yung iba po nung Sunday is umattend na po dito. Kaya po 6 souls po ang tumanggap sa ating Panginoon. At di lamang po yun kasi pinagpala po ng Diyos sila sa salita ng Diyos. Pero pinagpala din po kami ng ating Panginoon kasi may libre pong pagkain. At hindi lang po yun kasi nagbigay din po sila ng love gift sa amin. Pero bibigay din po namin sa church. Yun lamang po sa Diyos po ang kapurihan. Amen. Praise God. Ah, malapit na tayo maging oneness. Amen. May mga labip na tayo. Sa inyong mga Biblia, 1 Corinthians 13, 1 to 3. At isang araw na lamang ay Valentine's Day na, no? Pero ngayon at bukas. At dito sa Valentine's Day, ito'y punong-puno ng romance, emotions, and personal desires. Katunayan, ayon dun sa mga survey, sa ngayon daw ay fully booked na yung mga hotel. Baka ang iba sa inyo ay nag-book na. Amen. Pero ang tanong, yan bang gagawin sa February 14, ito ba ay tunay na pag-ibig? The world sees love as a feeling that comes and goes, but the Bible teaches us the true meaning of love. Pag-uusapan natin sa gabing ito ang topic na understanding true love through the Bible. Understanding true love through the Bible. 1 Corinthians 13, 1 to 3. If I speak the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang makapangyarihang salita. Tayo ay mananalangin. Father God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, kami po ay nagpapasalamat sapagkat sa pangalan mo kami ay yung tinipon. Sa gabing ito na merong dumating sa iglesyang ito na merong karamdaman, kabigatan, maging sa nanonood online, aking sinasansala, pinapalayas, anumang uri ng sakit karamdaman sa mga oras nito. And I declare healing, O God, and deliverance in the name of Jesus Christ of Nazareth. At Panginoon, sa pangaral ng iyong salita, anoint, O Lord, the mouth of your servant, at na ang mamutawi sa aking bibig, Panginoon, ay mayroong kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Salamat sa ginawa mo, at gagawin pa sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Minsan pa ay palakpakan natin, purihin natin ang ating Panginoon. Romans chapter 5, verse 8, sa Tagalog, ngunit ipinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Sinasabi ng Biblia, lalo na ng talatang ito, na ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay nang tayo ay makasalanan pa. Hindi nung tayo ay mabuti na, mga kapatid, but God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Bakit siya namatay para sa atin? Una, pag-usapan natin, true love is a choice, not just a feeling.
Ito po ay pagpili. Worldly love depends on emotions or feelings. It is based on emotions and circumstances. It can be strong today, but gone tomorrow. Kaya yung mga magdi-date sa February 14, kasama na kayo doon. Amen? At pagdating ng panahon, ito ay magbabago sapagkat nga ang damdamin natin, hindi ito permanente. May mga araw na mainit tayo sa paglilingkod at may mga araw naman na parang ayaw natin maglingkod. Yun ang ating damdamin. But dahil nagdesisyon tayo na maglingkod sa gabing ito, andito tayo. Amen. Ganon ang pag-ibig, mga kapatid. Kapag ang pag-ibig mo ay based on emotion, this kind of love is self-focused. Ito'y nakasentro sa iyong sarili, and it asks the question, how does this person make me feel? Ano ang gagawin ng taong ito para mapaganda ang aking damdamin? Pero ang tunay na pag-ibig, mga kapatid, kahit na merong mga challenges na dumarating sa ating mga buhay, hindi ito nagbabago. God's love, a love that is chosen and unchanging. It is not based on emotions, but on a firm decision to love us no matter what. Kaya dun sa ating binasang talata na hindi pa man tayo, mga kapatid, nag-decide na baguhin ang ating mga buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos, minahal na tayo ng ating Panginoon. Ganun ang nagagawa ng pag-ibig. Sabi ni C.S. Lewis ay ganito, love is not affectionate feeling, but a steady wish for the loved person's ultimate as far as it can be obtained. Sa Tagalog, ang pag-ibig ay hindi damdamin ng pagkagiliw, kundi isang matatag na pagnanais para sa ikabubuti ng minamahal hanggang maaari itong makamit. Hindi yung mga kapatid na dahil mahal mo siya, dahil natutuwa ka sa kanya, ang ganda-ganda ng kanyang mukha, ang ganda-ganda ng kanyang balakang, amen, talagang courting Coke in can. At nung nagbago na, mga kapatid, nagbago na siya, lalo na nagkakaedad na, nawawala na ang iyong pagmamahal sa kanya. Hindi yan, mga kapatid, pagmamahal. Amen. Kasi nakabase ka doon sa iyong damdamin. At sabi ni Martin Luther ay ganito, love is the only force capable of transforming an enemy into a friend. Kaya daw baguhin ang pag-ibig, ang isang kaaway na maging kaibigan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, pray for your enemies. So, worldly love, mga kapatid, is easily broken. Madali itong mabasag. But God's love is constant and unshakable. Ito yung sabi sa Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Hindi katulad natin. No, na may nakita lamang tayo sa church, pero lamang tayong hindi nagustuhan, hindi na tayo dadalo. Amen. Pero kung tunay kang umiibig sa ating Panginoon, hindi mo titingnan yung mga
pangit na nakikita mo sa isang tao o sa isang grupo, magdidwell ka doon sa mga bagay na magaganda. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Man, maganda. So, doon ka titingin at worldly love as what do I gain? Alam nyo, di ba, pag nangangaral tayo, nung nangangaral kami, sabi sa akin ng isang lalaki, mas maganda sana yan pag nangangaral kayo, meron kayong binibigay na isang latang sardinas, isang kilong bigas. Eh, yung mga kasama ko nga, walang sardinas, walang mga bigas ito pag uwi. So, yun ang sanlibutan. Ano dyan ang mapapala ko? Ito yung mahirap kapag pumasok na ito sa daigdig ng Kristyanismo. Na tayo ay maglilingkod, nasasabihin natin, what do I gain? Church, sa paglilingkod, hindi lahat pagpapala. Amen. Ang binibigay ng ating Panginoon. Minsan susubukan ka para lalo kang maging malapit sa ating Panginoon. Pero ang tanong ng Panginoon, dahil siya ang tunay na pag-ibig, sabi nga doon sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son." Alam niyo ang tinatanong ng Panginoon, what can I give? Ano yung maibibigay ko? Tingnan mo yung mga nilalang ng ating Panginoon. Halimbawa na lamang yung mga punong kahoy. Yung mga bulaklak. Lalo na ngayon, sa Dangwa, punong-puno na ng tao. Baka si Brother Lester ay nakapila na roon. No? Kaya wala rito. So, tingnan nyo mga kapatid, yung mga halaman, puro sila giving di ba? Pag pinipitas mo, nakapakinig na ba kayo ng punong kahoy o halaman na pinitasan mo na nagreklamo? Pag pinitas mo ay muli silang tutubo. Kasi nakadesign sila para sa giving. Pero tayong mga tao, because of our intellect, because we have the choice, may freedom tayo, kailangan pa tayong hamunin para magbigay. At kahit nga hinahamon pa, mga kapatid, amen, kahit na hinahamon pa, ay hindi tayo nagkakaloob. Pero mga kapatid, ang susi sa pagpapala ay ang pagbibigay. So gayahin natin ang katanungan ng Panginoon na hindi, what do I gain? Ang ating sabihin sa sarili, what can I give? So ako po ay gumawa ng daily prayer. Minsan hindi ako makarating dito, pero minsan naman ay andito ako. Gumawa ako ng daily prayer. Isa po to sa platform, no? Sa platform. Wala siyang membro, wala siyang follower. Pero alam niyo ba mga kapatid, ang kinakatuwa ko, kasi yung mga tao na nagla-like, nagko-comment, ay umaabot ng 600 plus. No? Wala siyang follower, wala siyang kapal-follower. Pero ang nagla-like ay 600 plus. Ibig sabihin, ang sanlibutan ay nangangailangan ng Diyos. Amen. Kaya ang tanong sa atin ng Diyos, ano yung maibibigay natin? Salamat sa Panginoon na naging active na tayo ngayon sa mga Bible studies. At ang dalangin ko pa mga kapatid na maging proactive ang lahat. Kasi nga, tingnan nyo ang naligtas ay sa kabila ay, ilan yun? 6, sa kabila ay 8. So that is 15 souls. Amen. So mga kapatid, sa oras na ito, mabago ang ating pananaw. Na anuman ang ating sirkumstansya sa buhay, anuman ang ating kalagayan, palagi natin sasabihin sa ating sarili,
ano pa ang aking maibibigay? Pangalawa, 1 John chapter 4, 9 to 10. Ganito ang nakasulat. Ganito ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Isinugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Pangalawa, mga kapatid, true love lasts forever. Meron pong forever. Kung sa sanlibutan ay walang forever, kasi nga, ang pag-ibig sa sanlibutan, it is a love that fades away over time. Sa maiksing panahon, ito ay lumilipas. Kaya nga, kahit tayo, di ba, na mga nakaupo, akong nakatayo, hindi lamang tayo na in love ng, sabi natin, first love. May first love for the second time, first love for the third time, first love for the fourth time, first love for the fifth time. Puro lang tayo first love. Pero yung pala, panglima na. Kasi nga, hindi nananatili ang ating pag-ibig. Bakit hindi ito nananatili? Ang worldly love, because it does not endure hardships, disappointments, or time. Lalo na sa panahon, hindi ito makapaghintay. Hindi katulad ng pag-ibig ng ating Panginoon na ito ay hindi nagmamaliw kailan paman. At mga kapatid, meron po tayong mga kaibigan. Tama pa po yan? Pero bakit po nasira ang ating pagiging magkaibigan? Friendships may seem strong, but if misunderstanding occur, people drift apart. Ang mga tao ay humiwalay dahil dyan sa misunderstanding. Ganun din yung romantic relationship. May start passionate, but many grow cold and pull apart when problem arise. Kaya ang tunay na pag-ibig ay masusubok ito kapag dumating na ang problema. Ako ay nagpapasalamat sa inyo na itong Miyerkules natin ay andito kayo. Ibig sabihin, kayo yung core ng ating church. Come what may, umulan, bumagyo, andyan kayo. Kasi mga kapatid, nag-decide kayo. Pangalawa, pinatay ninyo ang yung pag-ibig katulad ng pag-ibig ng ating Panginoon na ito'y nananatili magpakailan man. So, sabi sa Isaiah 54 verse 10, bagamat ang mga bundok ay manginig, ang aking tapat na pag-ibig ay para sa iyo, hindi magagalaw. So makikita natin dito na worldly love is temporary, but God's love is everlasting. Sabi diyan, though the mountains be shaken, my unfailing love for you will never be shaken. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? God's love is unchanging and everlasting. Unlike worldly love that can be shaken by circumstances, God's love remains steadfast even when everything else around us is unstable and changing. Worldly love may fade, but God's love is constant and a reliable foundation. Sabi sa Lamentation chapter 3 verse 22 to 23, dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoon, tayo ay hindi nauubos, sapagkat ang kanyang mga kahabagan ay hindi nabibigo. Because of the Lord's great love, we are not consumed,
for His compassion never fail. Hindi nagbabago. Church, kung titingnan mo yung word na ito, ang sabi dito, kung wala ang pag-ibig ng Diyos sa atin, wala na tayo. Marami nang dumaan, yung COVID-19. Sino ba yung mga tinamaan ng COVID-19? Sino yung mga nagka-COVID? Wala. Si sister lang ang tinamaan. Amen. At kami sa bahay, lahat tinamaan, sining, hindi ako makalapit. Tapos tinamaan din ako. Akala ko ay katapusan na. Hindi, nawala ang aking pang-amoy, nawala ang aking panlasa. At salamat na lamang at merong mga kapatira na nagsasabi kung ano yung kailangan mo, sabihin mo lamang. So, ang ginawa namin ay puro herbal. Puro herbal ang aming ginagamit. Kinakabahan ako sapagkat hindi na ako makahinga. Hindi na ako makahinga. At tinutusan ko si Pastor Kaloy na bumili ng gadget para isaksak lang sa kuryente at ako ay makahinga. At the same time, nebulizer. Amen. At mga kapatid, nagpapasalamat ako sapagkat mahal pa ako ng Diyos. Amen. Meron pa siyang purpose sa ating buhay. God's love provides strength and comfort during difficult times. Whereas worldly love often fails when tested by trials. God's compassion and love are constant and never-ending, offering us solace and support when we face life's challenges. In contrast, worldly love often dissipates under pressure. So, kapag yung mga nag-iibigan ay pressure mo na, di ba? Meron ng pressure, makikita mo na dyan kung sino ang, malalaman mo na kung ano ang tunay na pag-ibig. Worldly love can be lost. Mawawala ito, mga kapatid. But, nothing can separate us from the love of God. Hindi tayo ihiwalay o ang pag-ibig ng Diyos ay hindi ihiwalay sa atin. Romans 8:38 to 39, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sa oras na ito, kung nawalan ka ng jowa, amen, di ba? Kung ang iyong kapartner ay sumakabilang bahay at malungkot ang buhay, talaga namang malungkot. Kasi nga, yung nakasanayan mo na asikasuhin ay wala na, tatandaan mo ito. Merong higit na nagmamahal sa iyo. Merong Panginoon na nagmamahal sa iyo. Isang bata ang nawala na ng pag-asa. Sabi niya, kasi namumulot lang siya ng basura at nakatira siya doon sa may imbornal. Sabi niya sa kanyang sarili, ano pa ang halaga ng buhay? Walang nagmamahal sa akin. Kikitling ko na lang ang aking buhay. Ayokong tumanda na ganito ang aking kalagayan. Maya-maya ay biglang humangin at nakakuha siya ng flyers. At nakalagay doon sa flyers, merong nagmamahal sa iyo. Si Kristo. Noong mabasa niya yon ay napangiti siya at pumunta siya sa church. Noong makita ng mga kapatiran ang kanyang kalagayan, siya ay pulubi, hindi siya hinatulan kundi inasikaso. At ang batang ito ay nagkaroon ng pag-asa. Hindi lang nagkaroon ng pag-asa. Binabalita niya sa sandaigdigan na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. So mga kapatid, ito palang simpleng pagmimigay ng tracts ay meron pala itong layunin.
Sino ang magsasabi, mga kapatid, na yung binibigyan natin ay merong problema at sa pamamagitan ng tax na yon ay kinausap siya ng ating Panginoon. Mark chapter 10 verse 45. Mark 10 verse 45. Sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as ransom for many. Naikwento ni Pastor Jing nung nagpunta sila sa Korea, at merong lalaki doon sa bus na isang tourist guide, matanda ng ang lalaking ito. At nung napadaan sila doon sa universities at doon sa hospitals, sinabi nung isang guide, sabi niya, alam niyo ba kung sino ang may-ari ng hospitals na yan, mga hospitals, mga universities na yan? Na sabi na, siyempre, di nila alam. Sabi ng tourist guide na ito, ang may-ari niyan ay siya, tourist guide. Alam niyo ba na ang tourist guide na ito ay nagbibigay siya ng mineral water. Ng mineral water doon sa mga Pilipino. Mga kapatid, kung tayo kaya yon na bilyonaryo na, kaya pa ba nating maglingkod sa iba? Kaya napahanga si Pastor Jing, nung dumating siya, ay ipinangaral kaagad niya, panguli mga kapatid, true love serves others. Ang tunay na pag-ibig ay naglilingkod sa iba. Worldly love is a selfish love. They want to be served rather than to serve. In today's society, worldly love is often characterized by self-centeredness and a desire to be served. Kaya makikita mo yung mga kabataan, di ba, na hindi dumaan ng hindi na turuan ng pamumuhay Kristiyano. Kapag dumarating dito sa atin, ay gusto nilang paglingkuran sila. Samantalang yung mga andito sa loob ay gustong-gusto natin maglingkod sa iba. Yan ang gagawin natin sa February 14 sa mga bisita ay paglingkuran natin sila, mga kapatid. Kapag may kakain, paunahin muna natin sila. Amen. Huwag po tayong para bang hindi tayo nakakain na kapag nakakita ng pagkain, hindi naaalis. Man. Kundi ipakita natin sa sanlibutan na kakaiba ang buhay Kristiyano. Relationships can become transactional where individuals ask, what can you do for me? Rather than, how can I serve you? This mindset leads to the breakdown of many friendships and relationships when people stop getting what they want. So, bakit ito transactional? No? Kahit sa relasyon. Kasi nga, ang gusto mo palagi, ikaw yung pinaglilingkuran. Alam nyo, may kaibigan ako si Pastor Ronnie Garcia. Oh. Kapag nagpupunta ako sa kanila, hindi yan makatulog. Talagang hanggang hindi niya ako nakikita, bagamat may tutuluyan akong hotel, hindi siya mapalagay hanggang hindi niya ako naihati doon sa hotel at kailangan muna na makakain, na mapakain ako bago ihatid sa hotel. Although hindi ako katulad sa kanya, no, na pag dumarating siya dito, ay nag-uusap lang kami. Pero yung uri ng paglilingkod niya na talagang very VIP ka. Kapag kunti ang kakainin mo, orderan ka pa ng marami. Para bagang last day mo na.
sa sa mundong ito. May mga taong ganon. Kaya, church, gustong-gusto ko silang mga kaibigan. Pero ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, it is a selfless love that serves others. Bagamat a selfless love that serves others. Naalala nyo ang ating Panginoon nung malapit na siyang ipako doon sa krus ng Kalbaryo, ay hinubad niya ang kanyang bahagi ng kanyang damit at pinunasan niya yung mga disciples. Sapagkat, mga kapatid, ang tunay na pag-ibig ay naglilingkod sa iba. Church, at hindi tayo pwedeng maglingkod sa iba if we don't have humility. So, sa pag-ibig, kailangan andoon yung pagpapakumbaba. Pag mag-boyfriend at mag-girlfriend pa lang, ay very sweet sila. Tama po ba ako? Pag kakain sa Jollibee, pag nahuhulog na yung ketchup dito, ay pupunasan ng lalaki. Sabihin ng lalaki, uy, nasisira ang itsura mo. At kapag naglalakad, ay palagi yung lalaki ay malapit dun sa mga sasakyan. At hindi siya papayag na hindi niya pinoprotektahan. Pero nung mag-asawa na, kapag nasa bahay at yung kanin dito ay nahulog, sabi, bastos naman ito. Bakit hindi mo ayusin yung sarili mo? Ang bata-bata mo pa, para kang matanda. At kapag naglalakad na sa kalsada, hindi lang nasa danger zone ng babae, iniiwan pa. Amen. Church, kailangan ang pag-ibig natin ay hindi nagmamaliw. Amen. Kumbaga, pag pinakita natin nung una na ganun talaga tayo, hanggang ngayon ay ganun pa rin tayo, mga kapatid. Hindi ito nagbabago. So, kailangan meron tayong humility and you must also church value the word sacrifice. Yung pagsasakripisyo. Wala dito ang aking may bahay at kung mapapansin niyo dati mukha siyang bata, ngayon tumanda. Kasi nung nagkaroon ako ng depression, siya yung gumagawa lahat ng ginagawa ko. Dati ako yung namamalingki, siya ay natutulog lang, ako yung nagpupunta sa supermarket, ako yung nagpapagas ng sasakyan, at marami akong ginagawa. Pero nung tinamaan ako nitong, ang tawag na ito, kiring-kring, man, tinamaan ako nitong sakit na ito, hindi ko na magawa ang mga bagay. Maaring magawa ko, pero hindi sa lahat ng panahon. Mga kapatid, siya na yang gumagawa. Amen. Ang tawag dyan ay sacrifice. Tapos siyang magtrabaho, magdamag, napakaraming tao doon sa airport, masakit sa ulo. Matapos niya mag-pray dito, uwi sa bahay, ay ando na naman yung kanyang pagsasakripisyo. Church, kung hindi gano'n ang ating mga partners, magtanong tayo. Amen. Magtanong tayo. O kaya ipanalangin natin sila. At panguli, love through service. Galatians chapter 5 verse 13, you, my brothers and sisters, were so called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Church, kung tunay tayong nagmamahal, kailangan tayo din ay naglilingkod. Dalangin ko na mapakinggan ito ng mga teenager kasi nga noon pa man hanggang ngayon ang pagkaunawa ng mga kabataan, maging may asawa na, no, na kapag February 14 ay pupunta sa hotel, amen, kakain ng masarap, church,
Hindi lamang ang February 14 ang araw ng pag-ibig. Araw-araw ay araw ng pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig na ito ay hindi makalaman. Ang pag-ibig na ito ay maka-Diyos. Ito ay pag-ibig na pumipili. Amen. Pag-ibig na nanatili magpakailanpaman at pag-ibig na naglilingkod. Palapakan natin, purihin natin ang ating Panginoon. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Ako ay nangaral sa temang Understanding True Love Through the Bible. Habang nananalangin ang mga kapatiran, sinisiyasat ang kanilang mga sarili, kung tunay nga ang pag-ibig na kanilang nadarama o sila ay naglilingkod ayon sa pag-ibig ng Diyos. Kinakausap po ngayon ang mga nanonood online sa live na ito o pagkatapos ng live na ito. Huwag tayong padaya sa meaning ng pag-ibig na dinidefine ng sanlibutan ito na ito ay makalaman. Ang tunay na pag-ibig, ito ay hindi makalaman, hindi ito nagbabago, kailan pa man. At ang tunay na pag-ibig, ito ay naglilingkod. Kung ikaw sa mga oras na ito ay naguguluhan, kailangan magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. At tayo ay mananalangin ng paglapit sa ating Panginoon, hindi lamang wisdom, kundi relationship. Sundan mo ang panalangin ito, na sarili mong panalangin. Panginoong Hesus, lumalapit ako sa iyo. Inaamin ko na ako'y naguguluhan, ako ay nagkulang at nagkasala. Tulungan mo ako, Panginoon, at gabayan mo ako. Higit sa lahat, linisin mo ako ng iyong banal na dugo habang ako iyong pinapatawad. Binubuksan ko ang aking puso't isipan, O Diyos, sa sandaling ito. Pumasok ka bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang sabi ng Biblia, yung mga tumatanggap sa Kanya ay pinagkakaloban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At ngayon naman ay kakausapin ko ang mga Kristiyano. Saan ka man kinausap ng Diyos sa sandaling ito? Na nakita mo sa salita ng Diyos na meron kang pagkukulang, na ang pag-ibig ay hindi ito damdamin, kundi ito ay desisyon. Na minsan sa ating paglilingkod ay nadadaya tayo ng ating damdamin, kaya hindi natin maibigay ang lahat. At ang pag-ibig ito ay magpakailanman. At ang pag-ibig ito ay naglilingkod. Saan man tayo nagkulang, o maaring nagagawa natin ang mga bagay na ito, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Bukas na ang altar para sa lahat. Kausapin natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah! Praise God! Praise God! Praise God! Sanda yala mama handa la sanda. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, inaamin namin sa aming mga sarili, Panginoon, na sa aming mga tahanan ay nagkukulang ng pag-ibig. Lord, dalangin namin, Panginoon, O God, na sa pamamagitan namin kami ang unang magpakita ng pag-ibig, Panginoon, upang ang mga miyembro ng aming pamilya na hindi marunong umibig, O Diyos, ay matuto sila, Panginoon, at magkaroon ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Alisin mo ang puot galit sa bawat isa sa amin, Panginoon, at palitan mo ito, Panginoon, ng pag-ibig. Maging sa loob ng iglesia, Panginoon, O God, kami ay magministeryo, O Diyos,
dahil sa pag-ibig. Kami ay magmiministeryo dahil pinili namin, Panginoon, na magministeryo. At tulungan mo kami, O Diyos, na ang aming paglilingkod ay hindi lamang, Panginoon, pansamantala, kundi habang kami ay nabubuhay, O Diyos, tulungan mo kaming maglingkod sa iyo. Panginoon, huwag kaming mapagod, Panginoon, O God, sa aming paglilingkod. Marami pang mga tao sa labas ang hindi nakakilala sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng compassion, habag, Panginoon, O Diyos, sa mga kaluluwa. Lalo na sa mga kabataan na mapapahamak. Bigyan mo kami, Panginoon, O Diyos, ng tapang upang ibahagi ang iyong salita, ang iyong pag-ibig, O Diyos, upang sila'y maagaw, Panginoon, O God, sa kapahamakan. Lord, kailangan namin ang kapuspusan ng iyong Santong Espiritu. We need your anointing, O God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Amen. Hallelujah. Kung tapos na tayong manalangin, tayo po'y tumayong lahat. Awitan natin ang ating Panginoon. Yes, God. Habang nakataas ang ating mga kamay. Hindi ka pagkat naman ang isip mo, lubos na kaligtasan ko. Ibinigay ang buhay mo para sa bagong buhay ko. Pagkat sa isip mo'y ako minamahal ang tulad ko. Pag-ibig mo kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mo kay ganda, Pag-ibig mong kay ganda Yes, God. sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mo kay ganda, pag-ibig mo kay ganda, pag-ibig mo kay ganda. Sambahin natin, purihin natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Tayo ay mananalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, dalangin ko, Panginoon, sa mga mag-asawang nasira ang kanilang mga relasyon. Panginoon, Ikaw lamang, O Diyos, ang makapagbigay lunas nito, Panginoon. O God, iabot mo ang iyong mapagpalang kamay at ang dalangin ko ay maging maayos ang relasyon ng mga mag-asawahan. At ganoon din sa mga oras na ito, ang may mga relasyon na boyfriend at girlfriend, O God, dalangin ko na ang pagmamahal na ito ay samahan mo, Panginoon, humantong ito sa kasalan, Panginoon, O God, at ikaw ang matataas, maluluwalhati at mapupuri. Lord, doon sa mga dalagat, binata na nagkaroon ng mga paghihiwalayan, Panginoon,
O Diyos, dalangin ko na huwag maapektuhan, Panginoon o God, ang kalang pagmamahal sa kapwa. O Diyos, lalo na ang pagmamahal sa iyo. Sa mga walang partner, Panginoon o God, Lord, kilala mo, Panginoon, kung sino ang magiging kaparis, Panginoon o God, na mga kaluluwang ito. Lord, hallelujah, Ikaw, Panginoon, ang kumatagpo ng kanilang mga pangangailangan. At sa mga oras na ito, sa mga may relasyon na mayroong kabigatan, Panginoon o God, I pray for your intercession, O Lord. Hallelujah. Higit sa lahat, Panginoon, bigyan mo kami ng tamang pagdidesisyon upang magpatuloy o di magpatuloy, Panginoon, sa relasyon na pinagkaloob mo sa amin. O Diyos, dalangin ko din, Panginoon o God, sa mga kabataan, sa mga oras na ito, ingatan mo sila. Lalo na, Panginoon, na sa tukso ng sanlibutan, na huwag silang madaig, Panginoon, ng sanlibutan, kundi ang mga salitang na ilagay sa kanilang mga puso't isipan, O God, ay mabuhay, Panginoon, kapag ang tukso ay dumarating sa kanilang mga buhay. Panginoon, O God, ang mga pangangailangan namin sa gabing ito, inaangkin na namin ang katugunan at inaangkin din namin, Panginoon, O God, ang pag-iingat mo sa aming pag-uwi mula sa iglesyang ito. Binabalik namin sa iyo ng maingat ang lahat na kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all.